Welcome to Donmar TV News Channel. Sumabak sa isang radio interview ang 5 kandidato sa pagkapangulo para sa Hatol ng Bayan 2022 tungkol sa katiwalian, kawalan ng trabaho at pamumuno sa bansa ang ilan sa kanilang tinalakay. Kahit hindi nakarating sa isang panayam si Manila Mayor Isko Moreno, natuloy naman ang kanyang mga katunggali at kanilang ibinahagi ang kanilang program of governance at iba't ibang solusyon sa problema ng bansa. Naniniwala naman si Senador Manny Pacquiao na palala ng palala ang korupsyon sa bansa. Pero aniya, walang koneksyon ang korupsyon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinagdiinan pa nito na maganda ang mga nagawa ng Pangulo. Hindi sila pa pwedeng luluko-luko sa akin pag ako ng administrasyon. Unifying leadership at leader naman ang sentro ng naging mensahe ni dating Senador Bongbong Marcos Jr. At ayon dito, tapat ang kanyang layunin na maging Pangulo ng bansa. Unity team ang aming isinisigaw at sa aking palagay tanggap ng taong bayan itong mensahe na ito. Ipinagmalaki naman ni VP Leni Robredo ang kanyang unemployment insurance para sa mga nawala ng trabaho dahil sa pandemya. Magiging programa ito ng ating pamahalaan kasi nakita natin kung gaano kahirap yung nawawalan ng trabaho lalo nitong COVID-19 pandemic natin. Hindi naman tiwala si Leody de Guzman sa pangungutang. Aniya, dapat huwag matali sa pangungutang ang gobyerno at ibinahagi naman ito ang kanyang solusyon sa nasabing problema ng bansa. Ang tatak nila ay mangutang at kasabay ng tatak na pangungutang ay yung korupsyon. Epektibo naman kay Senador Panfilo Lacson ang pagiging leader by example, katulad ng ginawa niya aniya sa Philippine National Police sa kanyang no-take policy. Sinabi kong no-take policy. Tumigil sila sa pagtanggap sa wedding eh. Kasi yun lang isang standard na sinusunod eh. Siyempre, ang live na ito ay intended ito sa mga nagsasabi na duwag daw si BBM dahil sa hindi po pagdalo ni BBM sa invitation ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Okay? Sagutin natin yan bilang masugid na mga followers ni BBM. Kasi may mga patutsada itong mga nasa kabilang kampo. Ayan, ewan ko kung anong klaseng kampo yan. Kampo siguro ng Tobo. O kampo siguro ng mga rebelde. Yan. Ang kanilang issue na naman ay duwag naman daw si BBM. Dahil sa hindi naman daw po niya pinaunlakan ang invitation ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas or yung tinatawag na KBP. Tinig ng ordinaryong Filipino, ipaliwanag po natin sa taong bayan na hindi po naniniwala sa kakayahan at kapasidad ni Bongbong Marcos na pamunuan ang Estado ng Republika ng Pilipinas. Kung halimbawa, kayo na mga anti-Marcos na talagang pinupuntirya ninyo ang personalidad ng aming kandidato, ipaliliwanag ko sa inyo kung gaano katapang si BBM. Kaya sa post ko dito, sa mga nagsasabing duwag o takot humarap sa bayan si BBM dahil hindi siya nag-attend, Hindi siya nag-attend sa invitation ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Ito po ang ating kasagutan bilang ordinaryong taga-suporta ni BBM. But before that, I really commend the decision of Bongbong Marcos. And for me, again, he made a right and good decision for not attending the presidential forum organized by the kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Okay? At ang advice ko po, don't let them put you down. And for BBM, always follow your heart. Pero yan, babasahin ko yung post ko, napansin ko at alam ko naman siguro na napansin din ninyo, napansin ninyo na nagsanib puwersa, ang kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Mga 300 according to the informations that I received, yung newscast or what we call this, yung mga mga radyo
kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, siyempre may kasama dyan mga print media, broadcast media, newscast media. Kasama pa din natin yung mga iba pa, no? Kung sino pa yung mga nagmamagaling na mga panelist. Pero napansin ko, bakit kukunti lang ang mga nanonood? No? Kunti lang yung views. Okay? So, based po yan sa actual view. So, siyempre, tayong mga mamamayan, magtatanong tayo, ano kaya ang problema? Ano kaya ang problema kung bakit inorganize ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, dapat maraming nanonood? Kasi syempre may mga marketing yan eh. May mga information dissemination yan na magkakaroon ng presidential forum. Napansin ko, ang liit, no? Ang liit ng nanood, ang liit ng turnout ng mga viewers. So parang makapag-analyze tayo nito na dahil hindi po nag-attend ang sinasabi nilang duwag, no? Kasi yan ang kanilang takot daw humarap sa taong bayan si BBM, duwag daw si BBM dahil po sa hindi niya pinaunlakan ang paanyaya ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Yun yung yun yung kanilang allegations. So, for me, as an ordinary person and citizen of the state, siguro nga, gising na talaga ang taong bayan. No? Gising na talaga ang sambayanang Pilipino. Hindi man lahat, pero karamihan sa mga Pilipino, gising na. At nauunawaan ko dito na malalim na ang kanilang pangunawa. Malalim na ang ating pangunawa sa iba't ibang issue sa bayan na ito. Politika, kahirapan, korupsyon, kung ano-ano pang mga issue, no, na kinakaharap ng ating inang bayan. Kaya hindi na kailangan na pagpiestahan pa ng mga media, no? Mga media na minsan nang naging bias sa katotohanan, no? Katotohanan, ang isang kandidato na walang hangad. Alam mo kung bakit? Ito, uulitin ko lang For me, as an ordinary person and citizen of the state, siguro nga gising na talaga ang mga tao. Malalim na ang kanilang pangunawa, ang ating pangunawa sa iba't ibang issue ng bayan, sa iba't ibang issue na kinakaharap ng lipunan. Kaya hindi na kailangan pang pagpiestahan ng mga media. Mga media na minsan ang naging bias sa katotohanan laban sa isang kandidato na walang hangad, kundi ang magserbisyo ng tapat sa bayan, ngunit hinusgahan ang pagkatao ng sobra-sobra, hinamak at walang katulad na pagpapahiya. So tandaan, taong bayan ang magluklok sa iyo, BBM, sa pamunuan ng makataong pamamahalaan, hindi ang mga bias na media na mga lantarang bayaran. So, sasabihin ko kay BBM and Sara supporters, isa puso ninyo, isa puso natin, na at unawain na nasa kamay po natin, nasa kamay natin ang mas tunay na pagbabago. Kaya naway ang panindigan ninyo, ang panindigan natin, ang tiwala natin sa kandidatura ng dalawang lider na ito, no, ni Bongbong Marcos at ni Inday Sara, ay hindi matitinag at hindi magbabago. So yun, no? Yun yung aking unang statement. So, me personally, I am very much happy because BBM did not attend the invitation of kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. But BBM come politely, no? Politely inform the public na mag-a-attend naman. Mag-a-attend naman sila sa mga iba't ibang paanyaya. Ito, sa mga anti-BBM, mahina kasi yung signal ko Pero sige lang, pagtsagaan po natin ito. Dahil sa mahina yung signal natin, ganun talaga. Pagtsagaan natin.
Hindi, sadyain ko na hindi ko titingnan yung mga message because I don't want to be distracted by the negative side. Pero ipaliwanag ko lang BBM supporters and followers, hindi po duwag ang kandidato na ating sinusuportahan. In my point of view, in my own perspective, ang hindi pagdalo ni BBM sa interview ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas is a good choice. It is a wise move. And it is also an indicator that he is a wise leader of this country. Kasi alam mo kung bakit? Hindi niya hinayaan na balasubasin siya doon ng kung sino man. Hindi po takot, no, ang ating Bongbong Marcos. Kasi alam mo kung bakit? Instead na harapin niya ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, sino ang hinarap niya? Hinarap niya ang may bahay ni Mar Rojas. Dahil po sa nagpaunlak siya ng interview doon sa programa ni Corina Sanchez. Kayong mga anti-Marcos sa kampo ng mga Pinklawan at mga Dilawan, ito ba ang sinasabi ninyong duwag? Ito ba ang sinasabi ninyong takot na humarap sa taong bayan, na isinubo niya ang kanyang sarili sa kampo ng mga dati na niyang nakatunggali sa politika? Kung inyo pong mauunawaan, taong bayan, lalong-lalo na itong mga matatabil na dila ng mga anti-Marcos na nag-akusa kay BBM na takot humarap sa taong bayan dahil hindi siya dumalo sa forum ng mga presidentiables sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Eh bakit nagpaunlak siya ng interview sa may bahay ni Mar Rojas, ang presidentiables sa panahon na kung saan tumakbo siya bilang pangawalawang pangulo na tinalo di umano siya ni Vice President Leni Robredo? Yan ba ang takot humarap sa taong bayan na isinubo niya ang kanyang sarili sa kampo, in fairness, kay Corina Sanchez? Di naman si Corina Sanchez ang tawag nito, nagtakbo ng pagkapangulo, yung kanyang may bahay na si Mar Rojas. That's an indicator, people of the Republic of the Philippines, that BBM is not a coward. He is a brave enough to face the real. Masakit lang. Masakit lang kasi inisnab niya ang GMA7. Inisnab niya ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Yun, di ba ang sabi ninyo? At isa pa, mayroon akong marites, si Karen Davila daw, at saka si Jessica Soho ay magpinsan. So, na-bullseye sila ngayon ni Corina Sanchez. So, ano kaya ang ibig sabihin? Kung bakit inayawan niya ang KBP, inayawan niya ang kapuso, si Jessica Soho, ang GMA7, at nagpaunlak siya ng interview sa talent ng ABS-CBN sa pamamagitan ni Corina Sanchez na may bahay ni Mar Rojas na tumakbong pangulo na line-up ni Vice Presidente Leni Robredo. Yan ba ang sinasabi ninyong duwag at hindi magpapakita sa taong bayan? Tandaan, mga anti-Marcos, yung mga presidentiables na umaattend sa presidential forum at yung mga interview, na kung saan hindi dinaluhan ni BBM, ito pa, bakit nagpaunlak siya ng interview kay Boy Abunda? Yan ba ang takot? Alam ninyo, believe ako kay BBM.
Kasi hindi niya hanayaan na i-put down siya doon sa mga ganyang klaseng platform. Hindi media ang magpapanalo sa kandidatura ni Bongbong Marcos, kundi ang taong bayan. Hindi man lahat ng mga Pilipino, ngunit hindi maipagkakaila na karamihan sa mga Pilipino gustong iluklok si BBM sa pagkapangulo ng pangkatauhang pamamahalaan. Kaya yung allegations ninyo, yung allegations ninyo na takot, duwag, at kung ano-ano pa, takot humarap, pinahiya tuloy kayo. Ang Pangulo na sinusuportahan po namin ay hindi takot. As a matter of fact, naging wais lang. Ikaw ba naman? Magpapa-interview ka pa ba naman sa anti-Marcos? Pero wais si BBM. Nagpa-interview siya sa asawa ng kapartido ng kanyang katunggali sa pagkapangalawang Pangulo. Last 2016 elections. Pagkatapos ngayon, sabihin ninyo, duwag, sabihin ninyong takot, kaya ba ninyong iharap? Tingnan mo, sa totoo lang, ang liit-liit ng views. Diba? Hindi ninyo matanggap-tanggap na wais si BBM. Wala namang kinakatakutan si BBM sa lahat ng mga interviews. Bulag lang kayo sa katotohanan at hindi ninyo matanggap, no? Hindi ninyo matanggap na kahit anong patibong ninyo. Alam mo, sa totoo lang hindi man ako sa mga nagmamagaling, yung tanong doon sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, walang weight, walang bigat. Mas mabigat pa ang interview ni Tito Boy Abunda sa kanyang YouTube channel. Si BBM takot? Remember, bago ang imbitasyon ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, pinaunlakan niya ang DZRH. Yan ba ang takot? Pinaunlakan niya ang invitation ni Tito Boy Abunda. Yan ba ang takot humarap sa taong bayan? Remember, there are already more than 11 million views. 11 million people, both in the Philippines and around the world, already watch the epic interview done by Tito Boy Abunda. Tapos ngayon, sabihin ninyo na duwag, na takot, humarap sa taong bayan si BBM. Hindi ba kayo nahihiya sa mga sarili ninyo? Hindi nyo ba matanggap-tanggap na nawaisan kayo ng Pangulo na sinusuportahan namin? Hindi po kaduwagan ang hindi pagdalo sa isang o sa mga institusyon na may bias. Kasi alam mo kung bakit? Kung ang mga media, I am very sorry, naging pantay lang ang trato sa lahat ng mga kandidato. Walang prejudgment. Nakakasama nyo na sana si Bongbong Marcos. But, mas malakas lang si Corina Sanchez kaysa sa kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Huwag kayong mag-alala. Naunahan lang kayo ni Corina. So siguro sa susunod ninyo na pag-organize ng Presidential Forum at nakikitaan ng kampo ni BBM, nakitaan namin na kung baga para sa bayan ang inyong hangad na makasalamuha ninyo ang aming presidential ball, manalangin kayo para mabigyan ninyo. Pasensya na hindi umangat ang inyong views. Diba? Hindi umangat ang views ninyo Wala ang frontrunner, ang frontrunner Wala yung rockstar sa politika ng Republika ng Pilipinas.
alam nyo sa totoo lang, tanggapin nyo na mga anti-Marcos na if you are going to compare kapag interview ng kandidato ninyo, tapos kandidato ng ibang mga kapartido, wala lamya ang views. Walang views sa YouTube, walang views sa Facebook. Pero pag si BBM, pag i-interviewin, alam mo sa totoo lang, mas may mga sense pa.